Usap-usapan na naman po ngayon ang presyo nitong si Bitcoin. At ayon po sa isang kilalang investor at saka economist na si Ginoong Raul Pal, may posibilidad daw na umabot ito ng $500,000 bago po matapos ang taong ito or taong 2025. Mukhang napaka-bullish ng prediction na ito. Pero posible ba talaga? Ano po ang mga dahilan sa likod ng forecast na ito? At ano po ang dapat nating gawin bilang mga crypto investors dito sa Pilipinas? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang analysis ni Ginoong Raul Pal mula sa global liquidity trends, historical Bitcoin cycles at saka market volatility para malaman natin kung talagang realistic ang kanyang prediction or hindi. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinasabing magbo-boom daw itong si Bitcoin? Ayon po kay Ginoong Raul Pal ay may dalawang pangunahing dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na tumaas ng husto ang presyo ni Bitcoin ngayong taong ito. Una ay ang global liquidity at saka monetary supply growth. Pangalawa ay ang kasaysayan ni Bitcoin at ang paulit-ulit na market cycles nito. Kaya yan, ipaliwanag po natin ang bawat isa at umpisan po natin dito sa global liquidity ni Bitcoin. Ayan, paano nga ba nakakaapekto ang global liquidity dito kay Bitcoin? Ayan, ayon po kay Ginoong Raul Pal, isa sa pinakamalaking catalyst na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin ay ang tinatawag na global M2 liquidity. Ngayon is ano nga ba ito? Ang global M2 liquidity ay tumutukoy po ito sa dami ng pera na umiikot sa buong mundo. Kasama po rito ang cash, savings at iba pang liquid assets na madaling magamit sa investment. Kapag mataas po ang liquidity, mas maraming perang pumapasok sa mga risky assets tulad ng stocks at saka cryptocurrencies. Ngayon, batay po sa historical data, tuwing tumataas po ang global M2 liquidity, sumasabay ding tumataas ang presyo ni Bitcoin. Isang magandang halimbawa po nito ay noong taong 2017 bull run, kung saan ay lumubo po ang presyo ni Bitcoin kasabay ng pagtaas ng global liquidity. Ngayon, base po sa analysis ni Ginoong Pal, bumabalik na naman sa growth phase ang global M2 liquidity. Ibig pong sabihin ay posibleng magdulot ito ng panibagong bull run sa crypto market. Ngayon is may pattern ba ang Bitcoin na nagpapakita ng pagtaas sa taong ito? Ayan, ang kanyang historical patterns. Bukod po sa liquidity, isa pang mahalagang bagay na tinitignan ni Ginoong Raul Pal ay ang historical patterns ni Bitcoin. Kung titingnan po natin ang past cycles ni Bitcoin, mapapansin natin na ayan, nagkaroon po ng matinding price drops bago mag all-time high. Ayan, at noong taong 2017 na bull run ay nagresulta po sa malaking rally si Bitcoin kasunod ng isang malaking market correction. Noong taong 2021 naman ay may kahalintulad din na pattern na nangyari bago bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Ngayon, kung uulitin po ni Bitcoin ang parehong growth trajectory tulad noong taong 2017, maaari pong umabot ito sa $500,000 o mas mataas pa bago matapos ang taong ito. Ayon po kay Ginoong Pal, ang price projection po niya para kay Bitcoin ay nasa $210,000 sa conservative estimate. Yan, $412,000 naman bilang mas agresibong projection. Ayan, hanggang $805,000. At yan naman po ay ang kanyang extreme bullish case scenario. Kaya, ayan, sa madaling salita ay kung magpapatuloy po ang kasalukuyang trend ng market cycles, hindi po malabong maabot ni Bitcoin ang $250,000 or $500,000 na presyo. Yan, ngayon is ano naman ang dapat nating gawin bilang isang crypto investor? Ayan, bagamat positibo po ang outlook ni Ginoong Pal dito kay Bitcoin, ay nagbigay rin po siya ng babala sa volatility ng market. Ayon po sa kanya ay kahit na bullish itong si Bitcoin, dapat pa rin po tayong maghanda sa malalaking price fluctuations.
Kaya yan, meron po siyang ilang mga payo dito para sa atin bilang mga investors. Yan, una is huwag po tayong gumamit ng leverage kung hindi po natin kayang malugi. Yan. Ang paggamit po ng leverage sa trading ay maaring magdulot po ito ng malalaking kita. Pero kasabay po nito ay malalaking pagkalugi na rin. Kaya ayon po kay Ginoong Paul, delikado ito lalo na sa isang volatile market. Pangalawa ay mag-focus po tayo sa ilang high quality crypto assets lamang. Iwasan po natin ang sobrang dami ng altcoins sa ating portfolio. Mas mainam na mag-invest lamang po tayo sa 3 to 5 high quality projects tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum. Pangatlo ay gamitin po natin ang tamang security measures. Para po sa mga malalaking crypto holdings, self-custody gamit ang hardware wallets ay mas ligtas kaysa iwanan natin ang ating assets sa mga centralized exchanges. At ang pang-apat ay huwag po tayong magpanik kapag bumagsak ang market. Si Bitcoin ay may history ng matitinding price drops o pagbagsak sa presyo, kung saan ay umaabot po sa 30 to 35% bago po ito muling tumaas. Kaya ang susi po sa tagumpay ay long-term mindset at hindi madaling matinag sa biglaang pagbagsak ng presyo. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na nag-i-invest dito kay Bitcoin, ang prediction na ito ay may malaking epekto sa ating financial opportunities. Ayan, kung tama po si Ginoong Raul Pal at talagang umabot nga sa $500,000 si Bitcoin, posibleng mas dumami po ang mga Pinoy na papasok sa crypto investing. Ayan, para naman po sa mga bumibili ng Bitcoin noong or bumili ng Bitcoin noong bear market, posibleng makuha po nila ang pinakamalaking return on investment or ROI kung sakaling magkatotoo ang prediction na ito. Posible na rin pong mas maraming cryptocurrency exchanges ang magbukas dito sa Pilipinas at mas magiging mainstream ang crypto adoption. Kaya yan po ang mga maaring maging malaking epekto sa ating financial opportunities dito sa ating bansa. At ngayon, masasabi ko naman po rito is base po dito sa analysis ni Ginoong Raul Pal ay may malaking posibilidad na umabot sa $500,000 na presyo itong si Bitcoin. Pero hindi po ito garantiya or guaranteed. Bagamat malakas po ang historical patterns at saka global liquidity trends na kanyang ipinapakita, dapat po nating tandaan na wala pong kasiguraduhan sa crypto market. Ang tamang diskarte ay maging maingat po tayo at maging long-term thinker. Kung balak po nating mag-invest ay siguraduhin po nating naiintindihan natin ang risk at hindi lamang po tayo sumasabay sa hype. At higit po sa lahat ay huwag po tayong magpapanik sa market fluctuations. Ang crypto market ay puno ng volatility at tanging ang mga may matibay na disiplina at tamang mindset ang siyang magtatagumpay sa long run. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.